Yung pong likod ay tapos ng medisina. Dadagdagan po natin ng mga health center ang bawat sitios, bawat barangay dito po sa ating bayan. Imaman po natin ang ating mga health center na maayos, kaya-ayang pasilidad. Dadagdagan po natin ng mga medical staff ang ating health center, ng doktor, nurses, midwives at equipment para po sa kapakanan ng kalusugan ng ating mamamayan. At ganoon din po, kauulan na gamot para kung mayroong sakit ng ating mamamayan ay maiimbisa ng kanilang mga karamdaman. Sa larangan naman po ng pampagawa ng infrastruktura ng ating mamamayan, pagkaroon po kaayusan, katahimikan at kaalaman ng ating mamamayan. Sino po ang papasok sa ating bayan? Investor ang papasok sa ating bayan. Multinational investor. Lalaki ang pondo o ang kabambayan ng ating pamayan upang maisakatuparan po ang lahat ng programa sa larangan ng paggawa o paggawa yung bayan ng ating pamayan dito po sa ating bayan. Ngayon naman po, through social concern po ay napakalawak. Ano-ano po ba itong social concern sa ating pamayan? This is regarding our gender and development program. Sa kababaihan po, sa kalalakihan, sa ating mga kabataan, sa ating person with disability na katulad po ng ating narito ngayon si ate. At ganoon din po sa ating senior citizen. Sabi nila, bakit ganoon sa Makati? Nagagawa nila ng gusto at ibibigay nila ang mga dapat na benepisyo sa ating bayan, sa bayan ng Leyte. Bakit hindi po natin magawa dito sa ating bayan? Sapagkat ang ating bayan, isa po sa pinakamayaman na bayan sa bayan ng Leyte. Bakit hindi po ibibigay ang tamang benepisyo at kaya para sa ating mga senior citizen, lalo na po sa ating kababaihan, sa ating mga kabataan na kinakailangan ng maayos na kaya-kayang tulong upang maibigay natin ang karapat-dapat sa ating mga mamamayan. Thank you. Yan po, regarding social concern para po sa ating bayan. Ito po si Kapitan Willie para sa bayan ng Leyte. Thank you very much, Captain. So, gaya po ng request po namin, ilimit lang po natin sa 5 minutes para po mag-prepare tayo sa lahat. Tawagin naman po natin ngayon ang susunod na mag-represent si Mrs. Veron Ilagan. Paalala lang po, 5 minuto lamang po. Meron po tayong mga notes na last 30 seconds, last 1 minute and last 30 seconds para magabayan po ang ating mga kandidato. 5 minutes lamang po para po sa magandang talakayan natin ngayong gabi. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon ito na kami ay makapagpahayag ng aming mga programa na ating gagawin dito sa ating bayan ng Cainta. At syempre po, nais ko po na po magpasalamat sa mga namumuno dito sa ating forum. At kami ay binigyan ng pagkakataon. At sa ating pong minamahal na Monsignor Arnel Lagarejos, maraming salamat din po at magandang gabi po. Unang-una po ay nais ko muna ipakita ang aking video. Pwede pong panoorin po muna natin. I love you, my mama! Women in power is no more a shame. It now signifies empowered women, and it took this woman to be a catalyst of change, who motivated all of Cainteners to get out of their box and explore their potentials as responsible citizens and government partners in nation building. She serves as founder and chairperson of Bangon Kababaihan Bagong Cainta, or BKBC since 2004, and the president of the Municipality of Cainta Council for Women since 2010. Her leadership made Cainteners visible in community mobilization while breaking the barriers that limit women empowerment through environment-friendly activities that gave way to livelihood programs. She is the chairperson of Water Lily for Life, a livelihood program that converts water lily into a source of income for Cainteners. It now employs 40 women in Cainta. Another is the Cainta Ascenso, a clean and quick project that promotes environment protection through
waste segregation and recycling. These initiatives made her deserving of numerous awards. She is a recipient of the Ambassador for Peace Award from the Universal Peace Federation in 2009. She was awarded as a Lirang Ina in 2012, encompassing an exemplary role as a mother to her 4 daughters, Bernice, Charis Kay, Jonna Paula, and Lindy. A wife to Mayor Mon Ilagan and the First Lady of the Municipality of Comunidad. Her motherly ideas were shown through her one-of-a-kind charisma and dedication to children and youth welfare through feeding programs and scholarship. She is the chairperson and coordinator of Barangay Feeding Program and the Ateneo Feeding Program. This feeding program benefited around 120,000 children in the municipality. She acts as the Vice President of the Mon A. Ilagan Center for Studies and Development, Incorporated since 2005. This scholarship program sends more than 500 youth to school. It already changed the life of more than hundreds of individuals who finish their studies through this scholarship program that will reach to more beneficiaries every year. With all this dedication and commitment, she has a big contribution in shaping what is Comunidad today. She envisions to achieve more for the municipality and for every Cainteño through reforms that will promote greater development. She dedicates herself to continuing the legacy of Mayor Mon Ilagan, Ay, hindi pa. municipality. 3. Hanggang 8. Serving first woman 5, mayor, 6, 7, 8. Bago. Hanggang 8 yan eh. 1 minute na lang. Mrs. Veron Ilagan. Maraming salamat po. Isa po sa adhikay ng NPC Barkadahan ay ang pagpapatupad ng mga subok na serbisyo tungo sa asensong totoo. At ang priority programs po na aming tatalakayin, na aming ihahayag ngayon ay ang tungkol sa unang-una ay ang pagkontra sa baha. Pagkontra sa baha dahil alam naman po natin na ang ating bayan ng Cainta ay isang catch basin. Dahil tayo po ay napapaligiran ng Antipono, ng Marikina at ng Pasig. Kaya sa atin po napupunta ang lahat ng baha dito. Ang ikalawa naman po na aming programang gagawin ay ang pangangalaga sa kalusugan nating lahat. At ang ikatlo naman po ay ang patuloy na pag-antas ng edukasyon nating lahat. At ang ikaapat naman po Sobra na. ay ang pagbantay sa ating peace and order. At ang ikalima ay ang patuloy na pag-antas ng edukasyon dito sa ating bayan. Thank you very much, ma'am. It's already 5. May ganun pa. Thank you Ano very nga much. eh. Sorry po. Sobra-sobra sa oras eh. Sorry po, talagang gusto lang po namin i-limit sa 5 minutes ang ating mga introduction. So, ngayon po, gusto po namin tawagin ang isa pong kandidato pa natin, si Attorney Kim Ayan, pinakita niya mga ginawa niya.
students sa 1993 sa Ateneo de Manila University. Ako po ay naimbitahang magtrabaho noong 2008 dito po sa ating munisipyo. Makatapos po akong magsilbi bilang Pangulo ng aming lugar sa Philinvest-E sa loob ng mahigit na 14 na taon. Ito po sa nasabing 14 na taon, ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya upang mapasaya ang lahat ng mga taong nakatira at naninirahan sa amin. Dito po naman sa gobyerno, nung ako po inatasan na magkaroon po ng 3 klase ng trabaho, ang Chief Legal, General Services at ang Waste Management Office, ginawa ko po ang lahat, binuksan ko po ang aking opisina upang maparamdam sa mga tao na meron po silang gobyernong maaasahan. Kung meron pong isang tao na lalapit po sa akin upang sabihin na siya po ay nagugutom, sasabihin ko po, halika, kumain tayong dalawa. Kung meron pong magsasabi, na, attorney, ako po nangangailangan ng metformin dahil meron akong diabetes, lalabas ko po ang 2 tabletang metformin at sabay ko pong iinom. Kung meron naman pong isang tao na magsasabing, attorney, ako po yung namatayan at gusto ko na pong sumunod, sasabihin ko na huwag kang mag-alala, ipagdadasal kita na kunin ka na rin ni Lord. Marami po ang pangyayari na nagsasabi sa akin na ang buhay sa Cainta ay isang buhay na most challenging for me. It becomes very imperative on my part to show my concern for the people who have pinned their hopes on me for better governance. Wala naman po akong inaasam bukod po siguro ang mapagsilbihan ng mga taong tumaya, dumakila at nagbigay ng pag-asa na sa mga darating na panahon, mayroong bagong panunungkulan na magbibigay ng magandang buhay para sa mga taong nandito sa Cainta. Unang edukasyon, simulan po natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng personal na sakripisyo. Ilang beses ko na pong sinabi po ito sa lahat po ng mga caucuses na aking dinadala. Kung ako po ay mananalo bilang mayor ng Cainta, ang 3 taong sweldo ay hindi ko po kukunin. Yan po. Isang scholarship foundation na magbibigay po ng 1,000 scholars po sa buong Cainta kung saan man nila mapiling mag-aral sa Metro Manila. Sa dami po ng mga pumipila sa amin ngayon sa aming social service office na tinatawag naming Tropang Nieto Incorporated, siguro po mas magandang bigyan natin ng pansin ang ating ospital na sa gayon ay tinitingnan kung hindi naman po nakakabuhay ng mga taong nangangailangan ng tulong. 100 million capital infusion galing sa Department of Health ang aking pinipledge upang ayusin na finally ang ating ospital. Magsampa kayo. Pero po yata natitirang 30 segundo ngayon sa akin, may nagtaas po. Marami po akong gustong sabihin. Ang nais ko lamang po siguro na sa ngayon, bigyan ako ng pagkakataon makasagot kung ano man po ang mga tanong na inyong ilalatag upang mas maintindihan nyo kung anong ginagawa ni Atty. Nieto sa entablado. Thank you very much, Attorney Kit. Reminder lang po ulit, paalala lang po. So, maging kagaya po na sinabi namin kanina, okay lang po na pumalakpak tayo, mag-cheer tayo sa mga kandidato natin. Iwasan lang po natin yung mga ntsaw at sumigaw ng negative sa ating mga kandidato. So, nandito po tayo para magsuportahan at magtulungan sa bawat isa. So, iwasan po natin yung pagkantsaw o basta okay lang po na mag-cheer tayo. So, thank you very much, Attorney. So, ang susunod po na magtatawagin namin ng magpe-present ng kanyang programa at plataforma, si Ginoong Art Sica. Gumaya. Maraming salamat po, Sito. Maingay. Kaya dumadami artista sa Cainta eh. Anyway, sa ating pong pinakamamahal na Monsignor Arnel, maraming thank you po. Dahil sa ganitong uri po ng forum, nagkakaroon po ng kaalaman at kamalayan ang ating mamamayan. Ma'am Miss Valencia, Miss Villanueva, Chito, Mary Blaze, sa aking mga kapwa kandidato. Sa inyo pong lahat, mga kapwa ko Cainteños, isang mapagpalayang gabi po sa ating lahat. Alam ko tingin ko kay Tito. Harabas. Simple lang po. No? Ako po si Atoy. Alam niya eh. Atoy Sigat, ipinanganak sa Cainta. Nag-aral sa Cainta Elementary School. Nag-aral sa Cainta Catholic School. Dito po lumaki. Dito nagkapamilya. Minahal ang bayan ng Cainta. Dati niya pong konsehal. 3 taon. 6 na taong bukal. At 6 na taong pangalawang punong bayan. Simple lamang po.
ang plataforma de gobyerno ng Team Sikat under the Liberal Party. Ito po ay kung tawagin naming Better Kainta. Pwede pong i-roll yung ABP. Meron din pala sa Maganda kaya ito. Nakita talaga yung pagtulong. Wala naman ako. Maya-maya, yung mga question natin pa yan. Ayun na po ang kumanta dahil hindi ako marunong kumanta. Sama na, ubos na oras 17. Yung may kapal lang sa kanya mismo tumawag para matulungan ka at hindi siya papayag sa maling mga gawa. Pipilitin niyang itama ng kahirapan sa ating bayan, di mo mapangasa. Hindi siya nakakapang mapanay ng aking ang kanyang layunin, alam niya para sa akin. Para sa kanya walang iiwan ang sasabi sa kaularan. Di alphabet mo sa kanan, di kahit Sinabi na ni Willie yung dapat niya. Ang sinabi niya. ang iba pa rin kung ano pa man ito kaya balang araw sa kaluluwa kahit na anong mangyari hindi ka pababayaan siya si Ate Sikat na sumusuporta sa ating bayan simula noon hanggang ngayon siya ay maaasahan. Iba dapat. Puro hilig sa bundro. Hilig na yan. Hilig sa tawag. Isa lang po ang battle cry ng Team Sikat under ng Liberal Party. Itutuloy po at itutuloy natin ang laban. Si Ate Sikat po at Tatang Sikat magsisilbi sa taong bayan at hindi sa ilan. Magseserbisyo at hindi magnenegosyo. Ang 9-point program ng Team Sikat, sisiyam lang po. Hindi ko po ipinapangako dahil titiyakin ko, pag ako po ang inyong pinagkatiwalaan, ay aking gagawin. Ito po ay magagawa sapagkat meron tayong 780 million na pondo sa taon. Sapat para ipatupad ang bawat nais ng mamamayan. Muli po, sa ilalim po ng Liberal Party Team Sikat, ipinakikilala ko po ang aking Vice Mayor, Engineer Janico. Engineer, andyan po ang aking Konsyal Exison, Konsyal Mari Gonzaga, Konsyal Donato Fernandez, Konsyal Rudy Gago, Konsyal Teddy Gonzales, Konsyal Gina De Leon, Konsyal Robert Clemente, Konsyal Altan. So yan po ang bumubuo ng Team Sikat under ng Liberal Party. Muli po maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat.
Thank you. May nakalimutan po kayo na. So, maraming salamat. Ginoong Sikat. Ngayon po, tawagin natin ang ating huling magpe-present na kanyang plataforma, si Ginoong Recto Tagabuhin. Lima pala yan. Nandito na si Recto! Nandito na si Recto! Nandito na si Recto Tagabuhin! Nandito na si Recto Tagabuhin! Nandito na si Recto Tagabuhin! Nandito na si Recto! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Recto Tagabuhin, isa po civil engineer at graduate po sa Mapua Institute of Technology. Alam po natin na problema po ng Cainta ay ang baha at ang mga traffic. Ang kasanayan po natin sa engineering ay magagamit po natin upang hamunin ang malaking problema po ng Cainta. Nakita po na natin ito nangyari sa kapitbahay natin sa Marikina nung hawakan po ito ni BF. Sa rin po BF Fernando. Nakita po natin ang malaking pagbabago sa baha, sa traffic, sa laki ng kanilang mga daanan. Yan po ay maaaring pong mangyari sa akin tapo pag ako po ang iyong nahalal. Ang aking pong plataforma ay simple lang po. Yun po ang tinatawag kong 3K. Nakikita niyo na po ito sa ibang mga aking pinalabas ko na po ito sa aking mga turpling. Ang 3K ko po ay, ang una pong K ay kaunlaran. Sa kaunlaran po, ang problema po natin sa baha, sa traffic, sa pabahay, ay haharapin po natin. Sapagkat po, sa ayaw at sa tatanggapin man po natin o hindi, ito po ang ating, at ito po ay mga hadlang sa ating kaunlaran. Siyempre po, sino pong mamumuhunan sa atin? Kung ang ating mga daanan ay sapat lamang sa atin, tayo lang natatraffic na magdadagdag pa tayo ng mga investor at mga ngako na magkakaroon ng maraming trabaho. Imposible po! Dahil kailangan po natin ng additional roads. Kailangan po natin mabawasan ng traffic para po magsipasok ang mga investor o mamumuhunan dito sa atin. Kailangan rin po matanggal natin ang imahin na pagiging bahain ng Cainta. Sapagkat po, wala pong mamumuhunan kung darating po lagi ang bagyo at mauubos ang kanilang produkto dahil aadurin ng baha. Kaya po itong mga pangunahing problema po natin ay haharapin po ng inyong lingkod. Katulad po ng paghamon ko po sa pagtakbo ng mayor at hamunin at lakas loob na laban sa mga malalaking pangalan dito ng politika po dito sa Cainta. Pag ako po naboto, ganun din ang gagawin ko po. Hahamunin ko po ang malalaking problema ng Cainta. Katulad po ng baha, traffic. 1 minute lang po doon. Magtatayo rin po tayo ng mga paral ng isang kolehiyo o pamantasan ng Cainta para po mas maraming score tayo at makontrol natin ang quality ng pag-aaral dito, ng pampublikong pag-aaral sa Cainta. Ang pangalawang K ko po ay kalusugan. Ang health maintenance po. Susubukan, gagawin po natin na mas maraming doktor at nurses na siyang magbababahay upang mamonitor ang mga kalusugan ng bawat isa sa atin. Imbis na po mga medisina ang ating nasa klinika, nalagyan po mga vitamins para po siguradong malalakas ang mga mamamayan dito sa Cainta. Ang pangatlo pong K ko ay kabuhayan. Lahat po tayo ay naghahanap po ng oportunidad.
lahat po tayo ay naghahanap ng pagkakataon upang mapayaman ang ating o mapag-unlad ang ating kabuhayan. Sa pamagitan po ng aking kaalaman sa pagninegosyo sa micro, small and medium, lahat po tayo ay magkakaroon ng pagkakataon upang mapayaman ang ating sarili. Salamat. Salamat. Natapos din. Recto. Maraming salamat po. So, narinig na po natin yung mga programa at plataforma ng mga limang kasama natin dito na inahayag ang kanilang kandidatura bilang mayor ng ating bayan. So ngayon po, dadako po tayo sa second portion ng ating question and answer. So meron po tayong mga related to questions sa bawat kandidato. So kasama ko pong magtatanong ay si Father Blaise Garcia bilang moderator po natin. So, gaya po ng sinabi namin kanina, ang bawat magtatanong po kami ng dalawang katanungan sa bawat isa po sa inyo, at ito po ay sasagutin ng isang question ng 2 minutes. 2 minutes bawat question. So meron po tayong prompter doon na sinasabi sa atin kung 1 minute na lang o 30 seconds na lang natitira sa atin. Okay? So, Father Blaise, can we start the ball rolling? Para po kay Honorable Willie Felix, ito pa yung tanong para sa inyo. Ang kainta ay matagal nang nasa pamumuno ng inyong pamilya simula sa inyong lolo, ama at kapatid. At ngayon ay kung mahahalal ka, ano sa tingin mo ang kaibahan mo sa pamumuno ng iyong mga kamag-anak? Ulitin ko po, ang kainta ay matagal nang nasa pamumuno ng iyong pamilya simula sa lolo, ama at kapatid. At ngayon ay kung mahahalal ka, ano sa tingin niyo po ang kaibahan ninyo sa inyong mga kamag-anak? Oo. Naghahanap na ng kapalit. Thank you, Father, sa magandang katanungan. Sino ba yun? Sino ba Ang yun? aking pong lolo ay nanungkulan bilang punong bayan ng 33 taon. Ganoon din po ang aking ama bilang punong bayan ng 18 taon. At ganoon din po ang aking kapatid ng 6 na taon. Sila po ay may kanilang katangian, kagalingan upang magservisyo at nanungkulan sa ating bayan. Ngayon naman po, ang inyong lingkod ay maharap at lalo bilang punong bayan ng bayan ng Kita. Ang kakaibahan ko po sa aking mga ninuno, sa aking ama at sa aking kapatid ay yung mga kagalingan na natatago sa akin na ibinigay at pinagkaloob sa akin at tinuro sa akin ng aking ina sapagkat ako po ay hinubog at pinalaki ng aking ina na mayroong maayos at matapat na paniniwala at pagkaalinga sa ating mamamayan. Yan po ang aking katangian na gusto ko po iparating sa inyo sapagkat tayo po ay pinalaki na mayroong takot at paniniwala sa ating Panginoon. Gagawin ko po ng nararapat ang aking magagawa para po sa aking mga kababayan at sa aking mamamayan dito po sa ating barangay at sa pamayanan po ng bayan ng Kaita. Maraming salamat po. Ngayon po ay para naman po kay Madam Beron Ilagan. Marami na ang nahayagang nagsasabi ng di mabuting dulot ng political dynasty. Ano ang pananaw nyo sa kabutihan ng political dynasty? Paano mo mahihikayat ang taong bayan na iboto ka kahit ikaw ay asawa ng ating mayor? Ulitin ko po, Madam. Marami na ang hayagang nagsasabi na di mabuting dulot ng political dynasty. Ano naman po ang pananaw nyo sa kabutihan ng political dynasty? Paano nyo po mahihikayat ang taong bayan na iboto ka kahit ikaw ay asawa ng ating mayor? Maraming salamat po sa inyong katanungan, Father. Para po sa akin, ang political dynasty ay ito po yung pwesto na ibibigay lamang po sa inyo.
Katulad ko po ang aking pong asawa ay namumuno. Hindi niya po ibinigay sa akin ang pwesto para po ako ay mamuno. Dahil kung yun po ay kanyang gagawin, eh di sana po hindi na ako tumakbo, uupo na lang po ako. Marami po sa amin nagsasabi sa political dynasty. Unang-una po, ang inyong likod ay nasa inyong harapan ngayon. Na ako po ay humihingi po ng suporta na sana ako'y inyong pagkatiwalaan sa May 13 bilang isang babae na mamuno dito sa ating bayan ng Cainta. Salamat po. Marinig sa attorney. Salamat po, Madam Beron. Para naman po kay Atty. Kit Nieto. Makinig! Attorney, nagtrabaho ka kay Mayor Ilagan at kayo ay mabuting kaibigan. Bakit ka tumatakbo kalaban niya? Ano ang nagtulak sa iyo para kalabanin siya? Ito po yung unang tanong. Dalawa po tanong kasi narin po. Alam natin sa Pilipinas ay kailangan ng malaking halaga pantusto sa kandidatura. Maaari po bang malaman kung paano o saan nanggagaling ang salapi ninyo at paano ninyo papawitin o aalisin ang pagdududa naming taong bayan na hindi nyo ito kailanman babawiin sa kaban ng bayan? Ulitin ko po. Nagtatrabaho kayo kay Mayor Ilagan at kayo mabuting kaibigan. Bakit ka tumatakbo kalaban niya? Ano ang nagtulak sa iyo para kalabanin siya? Pangalawa, alam natin sa Pilipinas ay kailangan ng malaking halaga pantusto sa kandidatura. Maaari po bang malaman kung paano at saan nanggaling ang salapi ninyo at paano ninyo papawiin o alisin ang pagdududa naming taong bayan na hindi ninyo ito kailanman babawiin sa kaban ng bayan? Maraming po salamat. Tungkol po doon sa unang tanong, hindi naman yata natin pwedeng ipagsapalaran ang kapalaran ng isang bayan dahil lamang sa pagkakaibigan. Isang personal na issue na dapat respetuhin ng bawat tao dahil hindi lahat ng magkaibigan nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Nilabas ko na po ang aking punto ng pagsasalin ng kapangyarihan ng isang taong pababa ay mayroong isang moral na responsibilidad. Hindi po yata yan napaka-conveniente para sa iyo na isasalin mo lamang yan para ikaw ay hindi mawala sa pwesto. Nakakaintindihan po tayo tungkol doon. Kung ayaw sa akin, wala akong magagawa. Pero huwag niyo akong tikitlin ang karapatan ko na ihayag ang aking saloobin dahil karapatan ko rin pong tumakbo dahil isa rin po ako sa mga naglingkod ng tapat sa bayang ito. Sa pangalawang katanungan, parati nilang binabanggit na si Atty. Nieto ay malaki ang ginagastos. Despite sasabihin ko sa inyo kung saan ko siya kinukuha. Nagkaroon po ako ng 2 fundraising activities na ni-sponsor po ng mga taong naniniwala sa aking advokasya ng local governance. Isa po, 20 pagtitipon na nagbigay po sa akin ng sapat na puhunan upang maihayag ko at masabi ko sa inyo ang mensahe na aking gustong ihayag. Wala pong masama doon at higit sa lahat ang tinataya ko po, yung bagay na yan at yung mga taong tumulong sa akin ay hindi kailanman hihingi sa akin ng kapalit dahil hindi po kainta ang kanilang interes. Naniniwala lamang po sila sa aking advokasya na pinili ko ang mas magulong buhay na ito samantalang ako'y kasama nila nung ako'y nagtatrabaho sa isang opisina dun sa Metro Manila. Pinili ko ang buhay nito at nakita nila na gusto ko at magiging masaya ako kung makakatulong ako sa mas maraming tao. Higit pa doon sa aking kampanya, maganda na rin siguro ang ihayag na dito po sa pagtitipong ito, mayroon pong 3 tao rito, 3 tao na may mabuting puso na hinila po ako sa loob ng kanilang mga tahanan nang ako po'y nag-house to house upang bigyan po ako ng salapi upang maituloy ko ang aking pinaglalaban for good governance. Wala na po siguro kung mahihiling pa. Sila po ang mga taong nagbibigay sa akin
ng sapat na suporta at tigas ng loob upang harapin ang lahat ng sinasabi nila. Babawiin ang tunay na pagtulong sa tao ay hindi nangangailangan ng kapalit. 4 na taon na po akong tumutulong. Kailanman hindi ko sinabi sa mga tao ito na kailangan nilang suklian ang aking tulong sa kanila sa pamamagitan ng pagsuporta sa akin. Marami po sa kanila ay hindi ko po kapiling ngayon. Marami po sa kanila ngayon ay nasa kabilang panig. Ngunit kailanman hindi ko po yan ginawang isang issue para sa kanila. Pagkat nilirespeto ko po ang karapatan ng bawat isa na piliin kung sino ang tamang mamumuno para sa bayang ito. Wala pong Maraming salamat po, Attorney Nieto. Para naman po sa kagalang-galang na Atoy Sikat, para po sa inyong katanungan ito. Kayo po ay isang Cainta Catholic College alumnus at batid namin na kayo ay Katoliko. Kayo po ba ay nagpalit na ng pananampalataya at nag-Muslim na? Pangalawa po, ano po ang masasabi ninyo sa kasabihang ito? Kung ang tao ay hindi tapat sa kanyang asawa, paano siya magiging tapat sa taong bayan? Ulitin ko po ang katanungan ng galang-galang na ating sikat. Kayo po ay isang CCC alumnus at batid namin na kayo ay Katoliko. Bakit? Kayo po ba ay nagpalit na ng pananampalataya, nag-Muslim na? Pangalawa, ano po ang masasabi ninyo sa kasabihang ito? Kung ang tao ay hindi tapat sa kanyang asawa, paano siya magiging tapat sa taong bayan? Thank you, Father Blaze. Excited na ba kayo? Si Atoy Sikat po, inuulit ko, kagaya ng sinabi ko, ang aking ina ay isang Katoliko Romano. Ang aking ama ay isang Roman Catholic. Ako po ay nagtapos ng high school sa Cainta Catholic High School. Ngayon po ay Cainta Catholic College. Si Atoy Sikat po ay ipinanganak na Kristiyano, Katoliko, mananatiling Kristiyano, Katoliko. Chismis lang po yun. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po ako nagpapalit ng relihiyon. Baka po lamang ginagamit ng aking kaibayo sa politika yung aking pagkakaroon ng maayos na relasyon sa aking mga kapatid na Muslim. Ang pakikitungo po bilang public official ay walang limitasyon. Wala pong border. Kay Muslim kayo, kay Pagano kayo, kay Kristiyano kayo, dapat makita natin ang tunay na layunin ng pagkakaunawaan. Sa pagkakaunawaan, mayroong kaunlaran. Kaya po si Atoy Sikat, mananatiling Katoliko, mamamatay na Katoliko. Amen! Monsi, promise po yan. Issue Pangalawa, si Atoy Sikat po, inuulit ko, iisa lang ang asawa. Nagtatawa, araw-araw ka paniwala. Tumayo ka natin, tumayo ka. Kaya po, ang kaisa-isahang may bahay ni Atoy Sikat, sabi kasi nila, sabi daw nila hindi raw ako family base. Tayo ka nga. Talaga, alam mo sa politika, maraming intriga Alam po ninyo, Monsignor, pinanganak po ako na ganito ang itsura ko. Kahit hindi po ako pogi at hindi po ako marunong kumantak sumayaw, mukha naman po akong artista. Ayan. Kasalanan ko po ba? Kung ako'y pala kaibigan at yung mga babae, mahilig makipagkaibigan sa akin? Yun. Diba? Kaya po, yun ang isang katangian at advantage ni Atoy Sikat. Palahanga at palakaibigan. Kung yan po ay negatibo sa kanila, sorry. Dahil sa akin po, yan ang panuntunan ng ating pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao. Amen. Maraming salamat, Father. Maraming salamat po, kagalang-galang na Atoy Sikat. Kaya para naman po sa ating pinakahuling tatanungin, si Mr. Recto. Sir, kayo po ay baguhan sa larangan ng politika. Bakit po kayo tatakbo bilang mayor kaagad? Ano ang nagtulak sa inyo para tumakbo bilang isang mayor?
at ano ang pagkakaiba ninyo sa ibang mga kandidato? Ulitin ko po, Sir, kayo po ay baguhan sa larangan ng politika. Bakit po kayo tatakbo bilang mayor kaagad? Ano po ang nagtulak sa inyo? At ang pangalawa, anong pagkakaiba nito sa ibang mga kandidato? Superior na lang yung video ko. Kaso Ang naka-side view. essence po ng demokrasya ay meron tayong choice. Meron tayong pagpipilian. Kung ayaw po natin ng traditional politician, Ayaw namin sa'yo kung ayaw po Tita, sakit na ng pako. ng political dynasty, Hindi ko gusto meron po yun. tayong pagpipilian. Kailangan po natin buhay ang demokrasya. Hindi, naka-video pa rin yan. Hindi ko gusto yun eh. Hindi mo gusto. Magdagdag ka isang kalsada. Ako po ay tumatakbo mo yung Lahat yan, naka-video. Video pa rin yan. Yun salwa. ginusto ko Mahaba yan. po ng independent dahil po sigurado po tayo Ito eh. pag ang mayor po hindi kasama po ang sanggunian